Oh, anong una muna natin kakainin? Ito, ang hopya. Nakainin na. Bukas na. Ay, Excited nako. excited eh. Ito na ba to? Oh, bakit parang stress ka dyan? Kaya nga. Kasi Si Beko naman. hirap na hirap ako sa gagawin natin. Alam niyo ba yun? Yung kay Mami Nel ba? Oo, yung project natin, kailangan natin gawa ng report. Ano ginawa natin? Yung about sa studio visit, Ayun. magla-live yun. observe tayo. Kaso, ang problema, kalimutan ko na yung nangyari. Studio visit. Diyos ko. Ano ka ba naman kakapunta ng ating nakaraan? Nakalimutan mo agad? Oo eh. Ano ba yun? Kaya, Ano ba yan? pwede niyo ba akong tulungan? Siyempre naman, ano ba yun? Wala naman kaming choice. Guys, baka na. Kasi, ang kailangan ko ilagay sa project natin, kung ano ba yung overview ng pinuntahan nating studio. Hindi mo na ba talaga matandaan? Nakalimutan mo ba na una tayong pumunta sa TV5? Yung may bilog pa nga nag-picture pa si Edson na nakababa yung camera. Tama. Oh my Ganun, no? God! Diba? Di mo na Nakalimutan naalala? na agad. Tapos ginaid pa nga tayo ni Miss Cherry Bailey. Oh. Oh my God. Puro nakalimutan niyo na talaga. Hindi makalimot. Okay, ipapaalala ko sa inyo. Makinig kayo ah. Makinig kayo sa Hindi ko na akin. rin kasi naaalala eh. Okay, yung una kasi natin pinuntahan, yung Radyo 5 92.3 True FM. Pero bago yan, alam niyo ba na hindi yun talaga yung tawag sa kanya ng una? Ang una kasing tawag sa kanya, Radyo 5 92.3 News FM. Alam niyo yun? Search ko. Ay nako. Ay. Ay, hindi talaga nila matandaan. Sorry naman. Tapos yung station pala na yun ay na-operate ng Nation Broadcasting Corporation at under siya sa TV5 network. At isa pa, idadagdag ko pa, siya ang pinaka-main radio station sa TV5. Imagine na puntahan natin yun. Alam niyo, may naalala ko. Ayan na guys, naalala niyo na. Naalala ko na yung slogan ng station na yun. Derived siya from its true name na True FM. Yung slogan, which is, dito tayo sa totoo. Tama ba? Tama! Tama! True to life. May naalala ka pa ba? Yung lugar kung saan yung radio station na yon. Alam nyo? Saan? Alam namin, ikaw? Mandaluyong. Sa Reliance Street. Pioneer. Oh, naalala mo ba yung taon kung kailan sila nagsimula? Oh my God! Ah, hindi alam, hindi alam. Oh, 2010. okay, uti pa. Ilang sa pa yung naalala mo? Saka, ano oras na tayo dumating doon? Oh. Kami alas 8. Oh, alas 8 din ako. Wag niyo ko Okay. So, ano meron sa alas 8? Nung dumating tayo ng alas 8, naabutan natin. On air, si Ted Pailon. Saka si DJ Tata. Nag-hi siya sa akin. Ang galing. Ano sa'yo? Sa akin yun eh. Oh, ano naranasan mo doon? Alam niyo ba, yung pinaka naranasan ko talaga doon, yung pinaka kung saan part nagulat talaga ako. Paano yung gulat patingin? Okay. Yun nga, di ba once na nakapita natin na on air sila sa mga live nila, parang ang laki tingnan ng studio. Through the fire. Oo, di ba? Pero nagulat ako pagpasok natin, ginagamitan lang pala nila ng camera. Kasi parang ang liit lang pala talaga ng studio. And kung pagpasok mo mismo, parang iilang camera lang ang nandun. At sila lang mismo yung nakaano talaga. Tama. Through the fire. Oh my God. Puro camera. Oh, ano naman natutunan mo? Ito na nga, ito yung pinaka-tumatak sa atin ah. Naalala niyo nung kinausap tayo ni Miss Cherry Bailey sa conference room ba yun? Yes, Tama conference ba? room. Ayun na nga, dapat daw, broadcasting daw, ito ba, yung pinaka-line na sinabi niya, broadcasting is an education, it is a commitment. Oh, sorry, hindi. Ah, Naalala mo yun? Hindi ko matandaan yan. Kung hindi ka man makapag-commit sa love, kahit sa broadcasting man Oo. lang. Oh my God. Okay, pwede ako muna. Sorry. Yun na nga, di ba? Sinabi niya pa sa atin na pag isa kang broadcaster, kung kailangan mong magugutom ka talaga. Dahil ang Oo, isang, tama. naalala mo? Oo, be. Yun. Dahil ang isang broadcaster daw, kailangan maramdaman mo mismo kung ano yung nararamdaman o nararanasan ng mga tao kung saan ka mag-report talaga. Kung nasa situation kang ganyan, kailangan maranasan mo talaga yun para tama yung maibabalita mo sa mga tao. Through the fire. Perfect. Oh, ang galing ko, diba? Galing, galing. Ito naman,
Alam niyo ba na sinabi din niya yung word na accountability? Naalala niyo yan? Sa first sem natin nun, kay Sir Oo, Angelo. tama. Pizza ethics! Yes. Huwag kang magalit. Chill lang, chill lang. Huwag kang magalit. Chill lang. Okay. Accountability. Pag isa ka palang broadcaster, kailangan hindi ka lang mag-rely sa mga writers na nagsusulat ng balita for you. Kailangan din mag-research ka mismo. Ikaw mismo, mag-report, mag-research ka kung tama ba talaga yung info na nakalagay doon. Kasi ikaw yung mag-report doon, dapat maging accountable ka sa mga balita na ibabalita mo sa mga tao. Ang galing. Nalaman mo lahat yun. Oh my God! Perfect. Ako Perfect. na to, ako na to. Ito, last pa. Okay. Ito yung hindi ko talaga makakalimutan. Ano yan? Kasi nabanggit dito, nung broadcadahan tayo nung first year tayo. Sorry, memory. Maganda yung memory ko. Hindi ako matanyan. Andun kayo! Oh my God, Ay, grabe. May picture tayo ng tayo. Ay, tama. Andun tayo nun. Okay, yung about sa goldfish naman. Di ba sa goldfish, meron silang 9 seconds attention span. Samantalang tayong mga tao, 8 seconds na lang. Grabe, nalalaman pa tayo ng mga isda. Sana all goldfish. Diba? Ayun nga. Ang isang mahusay na broadcaster daw, kailangan yung attention ng tao habang nagbabalita ka nandun. Dahil sa panahon nga ngayon, napaka-ikli na ng attention span ng mga tao. So, kailangan pag nagbabalita ka, makukuha mo talaga yung loob ng mga nanonood at mga nakikinig sa'yo. Parang ikaw, di ba? Oo. Oo, attention namin, di ba? Magaling ka. Diba? Puro ako na lang nagsasalita. Ikaw, wala ka bang natutunan? Siyempre meron yan. Hindi, kunin mo naman yan. Kunin mo yung attention namin. Diba, nung pumunta tayo doon, ang experience ko naman, natuwa ako kasi nakita ko yung mga DJ na hindi natin madalas nakikita. Kasi di ba pag DJ, nasa radyo lang yun. Hindi natin nakikita yun. Oo, Diba? totoo, kinilig nga ako na nakita ko si DJ. Si DJ Chacha, grabe, O, no? diba? Ayun, ang experience ko dun, sobrang saya ko kasi yung mga tao sa likod ng radyo, sa likod ng mga camera, nabigyan tayo ng opportunity, makilala sila. Oo, tama. Isa yan. Malaman natin kung ano ba yung ginagawa nila, kung ano ba yung hirap, yung sarap ng mga taong nasa likod ng camera. Tama. Kaya thankful talaga ako kay Diba? Mariel na pina-project sa atin to eh. Na pinagawa sa atin to eh. Kasi diba? Saka, naalala niyo ba yung sinabi ni Miss Cherry Bay? Marami siyang sinabi. Ano Tungkol yun? saan? Tungkol sa isda, kayo naman. Isda na Anong isda? Tilapia. Yung learnings na about sa isda, na bakit pipilitin ng isda na umakyat sa puno kung hindi para sa kanila. Okay. Kumbaga, Hindi maalala. Hindi ko maalala. kumbaga sa tao, bakit mo pipilitin na abutin yung isang bagay kung hindi naman para sa iyo yun? Yes? Oo. Oh, eto pa. Hindi nyo na naman maalala. Ano yun? Yung sa fruit. Ano Fruit. Yung kapag hinainan ka ng mga prutas sa harap mo, so hindi mo ba kakain yun? Pag ayaw ko yun. Depende kung anong Oo, prutas. diba? Ang sabi ni Miss Cherry Bailey, matuto kang i-grab yung mga opportunities na ihahain sa harap mo. Huwag ka maging maarte. So yung prutas ay yung representation ng Oo, opportunity. tama. Tama. Ang galing mo. Talino, di ba? Tama. Yung sinasabi mo ba is about sa commitment? Oo. Okay, gets. About the fish and the tree. Fruit. Ang dami. Alam, ang galing natin. Perfect kayong dalawa. Ang dami nating nasabi. Alam naman, naintindihan ba kayo? Oo naman. Saan pa kayo? Natutunan kayo? Ay, ikaw, bulong ka ng bulong kanina pa eh. Ano ba yung binubulong-bulong mo? Gusto niyo bang pag-usapan? O ano? Pag-usapan naman natin ang Ted Filon at DJ Chat. Ay, gusto ko yan. Oo, sige, Diba sabi sige, nga ni sige. Irish kanina, nung dumating tayo doon, 8 a.m. Oo. At ongoing na yung Live on-air program. na. Oo, tama. Pinag-uusapan pa nga nila yung duplicate of the government. Kung saan, may tinawagan silang expert para explain kung ano nga ba talaga yung social issue na dapat. Okay, Yung programa kasi nila, ang pinag-uusapan doon ay news, public affairs, may commentary din, talk back, saka music. Di ba? Chismis wala. Okay. Oh my God! Professional chismis. Okay. Tapos alam nyo ba, na every weekdays sila nag-i-event from 8 6 a.m. Kasi tayo dumating. Hindi ko tinatapos. 6 a.m. to 10 a.m.
Oh, tapos, so, ano pa Tapos more? di ba na napaka-professional? Sir, Professional? oo. Professional naman talaga. Nakatayo lang siya habang nag-go on air. Sabi ni Miss Cherry Biden, nakatayo lang siya. Tapos uupo lang siya pag break na po na ng program. Kaya pala yung nakikita natin na naka-on air sila. Oo. Tapos ang dami pang mga papel na nakalagay sa harap niya, di ba? Nakita niyo yun. Imagine, 4 hours silang nakatayo kasi 6 to 10 sila eh. Wait na, saglit na. Ano nga uli yung pangalan ng segment or tune niya? Para masabi ko naman sa mga kilala ko na, oo nga, pag gusto nila marinig yung mga latest happenings. Tama, Bakit tama. updated sila? Ano Oh, uli? really? Yes, Pilot and DJ Chacha. Sa radyo sila. Ang galing. Tapos, di ba, naalala niyo yung habang nanonood ka kay DJ Chacha at Rated di ba may pinapagawa sa atin sa direct na sa tech? Yung may pinapapinit Ay, may mga yung maraming ano. Oo, tama. Kung saan nakita natin yung sarili natin sa TV, di ba? Picture ako, no? May video pa. Naging kabit ka doon, di ba? Tama. Sobrang nasayahan ako. Sobrang babait ng mga staff. Sobrang. Tama. Ayun din yung mga Sa likod ng camera, sobrang galing sila. Professional sila. Nangyayari pa sila sa atin. Totoo. Yung sa conference room, di ba madami sinabi si Miss Cherry? Oo, Sa sobrang dami. Diba? Sabi sa atin si Miss Cherry Pyle na na huwag tayong maging biased sa isang news. Diba? Kailangan natin maging Fair sa mga tao. fair. Kailangan natin yung side ng isa para maging fair tayo sa isang news na gagawin natin. Ay, narinig Wait mo ba? Parang ang hinaata ng boss ni Jerry. Paano siya nakakalagay yan? Sa nakalagay siya. At alam niyo ba na si Ted Filon at si DJ Chacha, hindi sila nagre-rely sa mga assistant nila. Saan sila yung gumagawa ng mga news nila. Ang galing. Ay, ang At alam nila galing. yung mga news nila by heart. Ay, Ganun talaga dapat maging newscaster. News anchor, di ba? Kailangan maging prepared. broadcaster. Oo. Oh, idagdag mo yan, broadcaster. Kailangan maging prepared tayo lagi sa mga Yung mga Oo, topic. kailangan maging Oo. prepared tayo doon. Kaya nga si Yung- Sir Ted Siyempre may- Filon, maaga pa lang, 2 hours pa lang before mag-air yung kanilang program, ay nandun na siya dahil hindi man sila nagkakaroon ng tech run, nagkakaroon sila ng voice, parang voice lesson or mic test kung saan parang inire-ready nila yung mga boses nila bago sila mag-air. Oh, hindi makaka-relate si Jella sa pagiging maaga. Late na palagi. True. Okay. Pangalawa niya! Kasi Sir Ted 2 hours early, 2 hours late siya. Ganon. Ano naman yung experience nyo, yung personal experience nyo sa pag-observe natin ng sa program ng Ted Filon at ni Chacha sa Radyo Tama Cinco. ba? Sa akin yung personal na experience ko doon, sobrang natuwa ako doon kasi syempre na-experience natin yung gano'n. Tapos, dahil nga sobrang babait ng mga staff, parang nakikita ko na in the future na upward sa isang broadcast program. Ito yun si DJ Chacha. How about you? Next Ted Filon. Experience ko, sobrang saya kasi dati nakapunta naman ako dati, di ba? Parang ganyan ko yung ginagawa. Parang gusto ko din maka-experience na ganun din magiging work. Tapos yung makikita natin sa kanila, parang sobrang dedicated nila. Parang naiisip ko, siguro ganyan din ako pag dati. Next Ted Filon talaga siya. Ang galing. Di ba? Imagine, nag-tour lang tayo para mag-observe ng mga live program sa may main radio station ng TV5, which is yung True FM, Radyo Cinco True FM, no? Nagkakaroon tayo ng learnings na pwede nating dalhin in the future, Tama, di ba? tama. Tapos yung mga experience natin doon, yung sa may pagsimpleng, kalkal lang sa may technical nila, eh napaka-basic lang pala kung aaralin talaga natin. Mabuti, Yes. maigi, di ba? Tapos, di ba, sobrang friendly ni DJ Chacha, ni Sir Ted Filon, even Sir Lord, di ba, habang ongoing yung program niya na Dear Lord,
binigyan tayo ng chance makapasok sa booth niya, di ba? At makapag-picture pa sa kanila, di ba? So dahil doon, di ba, parang napupulfill yung hope natin na ay one day magiging ganito. O dahil lang sa karanasan natin sa pag-observe ng live program nila. Tsaka yung mga sinasabi nila, lalo tayo na-inspire. Diba? Na-inspire tayo na, sige, gagawin natin ito. Pero teka, Especially sa atin, yung mga second year college students. Kumbaga, nandun pa rin tayo sa stage na nagbabago pa yung isip. So dahil doon na-inspired tayo, tapos nakikita natin yung sarili natin in the future, kung nasa pinatatayuan ka. Ano tayo sa larangan na gano'n? wait, ako muna ah. Ako muna, next. Nasa usapang radyo naman na tayo di ba? Natatandaan niyo pa ba yung next nating binisita after? Ay, wait lang. Saglit. Ano ba tayo binisita? Nako, hindi niyo alam. Sa San Juan. Natatandaan niyo yung museum. Building North? Oh, Yan. diba? Joyride tayo doon. Tama, nag-joyride tayo nun, di ba? Naglakad din tayo. Mainit. O, diba? O, ano yung pinuntahan natin? Energy FM. Magaling. Magaling. Alam niyo, kanina ko pa pinapakailaman yung notes ko May notes ako nun, kayo. Bungo. Ay, may notes ako. Yung kaya. Prepared ako, may notes ako. Sorry, nasa memory ko lang siya. Parang Wala kasi ako Parang memory. alam nung nahihirapan ako. Anyways. Alam niyo ba yung energy, or yung DWET Energy 106.7, hindi talaga yung pangalan niya dati. No. Play. Ano yung huli niya? Anyways, ayun na nga, sinasabi ko. Yung DWET Energy 106.7, hindi talaga yun yung pangalan niya dati. Anong pangalan? Ano? Wala yung 4 na letra dati. Ah! Energy FM 106.7 lang siya. Until January 2011 nung pinalitan siya. Oh, ayun oh. Oh, yan nasa notes niya. Ay, mali. Joke lang. Joke lang. July pala. Diba? Oh, wait. Oh, diba? Oh, hindi kayo nakikinig. Oh, nagkamali din kayo. Sorry, nakulit agad yung ganyan. Oh, diba? Sorry. Mali pala yung nasa memory ko. Okay, Ito go. pa. Oh, ikaw. Naalala niyo ba yung slogan nila? Ano yun? Ay, hindi. Ano? Huwag mong sabihing radyo. Sabihin mo, energy! Ang galing. Kung bakit ginawa nila ang slogan yun. Para maging familiarity sa atin. Tignan mo, di ba? Memorize natin. Yeah. Bata pala tayo, memorize na natin. Tapos oo, tama. Para maging, magbigay energy sa ating mga listeners. Baka pag narinig natin, nagkakaroon tayo ng energy. Perfect. Energy. Oh, lahat naman tayo may experience doon. Siyempre. Lahat tayo nakapasok doon sa booth. Tama. Oh, lahat tayo may masasabi. Pero teka, ako muna. Chill. Sige. Natatandaan niyo ba nung nagsalita na si DJ Sheena at si DJ Dino? Oo. Di ba? Ano yan yung segment nila doon? Ano yung sagot nila? Ikaw. Hindi ko alam yun sa akin yun. Sige, anong segment? Ano segment nila? Anong drama mo? Pero, yun na yun. Yung experience, di ba? Sobrang nakaka-inspire na makita sila na ginagawa yung trabaho nila. Kasi di ba, ayun yung gusto nating mangyari sa future natin. Ayun, kung ano yung ginagawa nila, ayun yung gusto nating gawing trabaho. Di ba? Yung gusto nating gawin, yung gusto nating may experience. Di ba? So, kumbaga, nakikita natin yung sarili natin sa kanila. Di ba? And yung isa pa doon, natatandaan nyo ba, nung pinapasok tayo ni Papa Jack, doon sa sa parang tech booth nila doon. Tama. Doon sa likod. Sa likod, sa tabi ng radio booth nila. Pina-experience natin, di ba? Kung paano yung, paano mag-play sila sa FB Live. Paano yung pinipindot-pindot nila. O, di ba? Ang galing nyo. O, ikaw. Ay, may naalala pa. Ano? Ang sinabi ni DJ Gandang Para na kailangan sa loob, dapat tayo, kunyari, tayo nandun tayo. Dapat good mood tayo. Tama. Kasi dapat, kung good mood tayo, hindi happy tayo na. Ay, oo, naalala ko rin. Naalala Naalala ko rin yung sinabi ni Papa Jack na kapag good mood sila, or kung kapag may kailangan silang gawin para maging good mood sila, ay ginagawa nila. Kunwari, nung isang beses nung nandun tayo. Yung ginawa nila before sila mag-air nun, is kumain sila ng ice cream. Dahil ayun yung makakapag-good mood sa kanila. Natatandaan niyo yun. Diba? Kasi sabi nga ni Papa Jack, kailangan maging good mood sila para magbigay sila ng good vibes sa ibang tao na makikinig sa kanila.
And yung ano, natatandaan niyo ba doon? Na yung mga screen na nasa loob ng radio booth. Yung nasa likod lang. Yes, so nasa likod nila. Nagulat ako yung mga pinapatugtog pala nila. Akala ko sila umiisip nun. True, corrected ba? Sino? Akala ko sila na nagpipindot nila kung ano yung gusto nila Spotify. Hindi pala. Sino? Automatic lang pala, te. Naka-schedule na pala yes, yun. naka-schedule. Yeah. Nakita ko naka-schedule na pipindot-pindot na lang sila. Pero ang galing kasi diba, si DJ Sheena mismo yung nagpipindot-pindot doon. Yes, at alam mo yung tawag doon. May pinipindot-pindot siya na tumatawag. Ha 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 ha. Ano yung tawag doon? Ano yung tawag doon? Ano? Bed! Bed! Ano nga? Bed! B-E-D? Alam niyo ba yung kung ano pa yung pinagkaiba ng bed sa background music? Ano nga kung may natutunan ka Yung talaga? bed, intentional siyang nilalagay sa background. Ayun yung mga ha-ha-ha-ha nga. Yung pinipindot, yung minsan may clap-clap-clap, yung minsan may happy birthday, sa bawat, sa in-between na salita. Pero yung background, ayun yung parang unintentional. Kunwari, may sumigaw doon na hindi naman nila ina-anticipate. 'Di ba? Ayun yung background. Pero yung ano kasi, yung pinagkakaiba ng dalawa, mas gusto nila yung bed kaysa sa background. Yes. 'Di ba? Bakit kaya? Kasi yung background daw minsan nakakaistorbo. Yung bed gustong-gusto nila. Tayo tayo, gusto natin ng bed. Tama. Kasi nga dagdag nila yung bed, ayun yung nakakadagdag din na pampaganda sa pandinig ng mga tao during their show. Tama. Diba? O, di ba naalala mo din na bawat DJ may sarili-sarili silang bed. Oo, tama. Oo, tama. Perfect. Ano pa? Ano ba? O syempre, di ba, pagpasok natin doon sa Energy FM, very welcoming sila sa Yes! Oo, napansin ko nga yun. Comfort station. Pagkakit pa lang natin sa station nila, welcome agad tayo, hindi lang ng mga DJ, yung mismong staff. At naramdaman natin yung sinasabi nila na yung Energy FM or yung DWET. Ano yun? Nabulot. DWET, Energy FM 106.7 is yung pinaka-friendly na FM sa buong Pilipinas. Kiniklaim yun nung kanilang station manager na si Papa Jackson. Si Papa Jackson. Si Papa Jackson! Yes, Papa Jackson. Ay, grabing memo yan. Hindi talaga naalala lahat. Wala sa notes yan. Sorry. Kaya pagpasok pa lang mismo natin sa station nila, very na sila, friendly, Yes. hi, taga-PUP ka, ganyan. Amoy Kaya, po nasa. diba, tapos habang nag-o-observe tayo doon, pagpasok natin sa booth, saktong pa-on-air pa lang, yung Anong Drama Mo by DJ Sheena at DJ drama Jack. mo? Ano ba yun? Ano ba meron doon? Bali yung Anong Drama Mo, tinatakil niya yung about sa mga bad times or happy times, about relationship, about family problems, ganyan. Kung saan yung mga DJ, pinag-uusapan nila yung mga ganong problema at the same time, nagbibigay din sila ng personal experience nila doon. Yung buong Ay, Diba? ang Na ano galing, yun? ang galing. Kaya nga diba yung punta natin doon habang nakikinig, nag-shoutout si DJ Jimbo sa mga kaibigan niya kasi nga, sorry for the kasi di ba may namatayan, gano'n. Oo. So parang nagbibigay siya ng sympathy, tama ba? Sympathy sa mga kaibigan, sa mga nanonood. Doon niya ba sinabi na ayaw niya pang mamahinga? Yes! Tama. Oo, tama. Sinabi pa siya doon. Nagbigay siya ng paalala sa mga tao kasi di ba nga sobrang init ng panahon ngayon. Kaya dapat talaga mag-ingat. Magpahinga, hindi mamahinga. Yes. Diba? Tama. Ang galing So mo. yun, diba, habang nakikinig tayo ng segment nila, habang nag-on-air, habang nag-observe tayo, pinapakilala nila tayo sa mga DJ, hindi lang kay DJ Sheena, kay DJ Jimbo na naka-on-air, na naka-duty doon, kundi pagka-commercial, pinasukan tayo doon ni DJ Kara. Diba? Perfect. Ni Papa Jackson. Perfect. Tapos si Tita Cora. Chinitrikan nila tayo, Ganun diba? sila kabait. Yes, ganun sila kabait. Most Tsaka, friendly nga ata talaga. tama, kaya, true, ako na. Kaya pagpasok natin doon, diba, winelcome agad tayo, sinabi agad sa atin, nag-aaral ba kayo ng mabuti? Nag-aaral kayo ba kayo mabuti? Yes! Sinasabi sa atin doon na
galingin niyo yung pag-aaral kasi yung tax namin kayo sa inyo na pupunta. Yes. Kasi tayo ganyan. Tapos sinabi pa ni Tita Cora no na galingan natin, they're rooting for us na soon makikita nila tayo na tayo na yung nagbo-broadcast doon, na nagiging DJ doon, right? Tapos, di ba, pagkapunta natin doon, tinanong natin kung may script sila. Yes! Ang sabi nila, wala silang script. Nagulat tayo doon. Kaya nagulat tayo doon na, bakit wala silang script? Paano? Paano nila na? Yes. Kaya nga yung outline. natin na Oo, by script siya. Yung by script yung sinasabi ng DJ, by script yung sinasabi ni ganito, ni ganyan. Pero, wala! Oh Pero my madam, God! may tatanong ako sa'yo. Paano naman yung experience mo sa kanila nung pinagbasa kanila? Ayan na nga! may video ako dyan. May video ako. Ayun na nga, di ba alam nyo naman na aspiring radio DJ talaga ako. Kaya nung nalaman nila yun, sobrang akong na-shock na, ay eto, sige, basahin mo yan. Nakaka-pressure ate ko. Kumbaga, sanay kasi ako na pinapractice mo na yung sasabihin ko ng 5 to 10 minutes para naman maayos yung pagkaka-broadcast ko. Pero madam, ate ko, binigyan nila ako on the spot, tapos binigyan nila ako siguro mga 1 minute lang para makapag-prepare. Pero in fairness, ang galing niya madam. Guys, ilabas tayo lang yung nakakita nila. Dahil makita nila. Ilalabas. Makikita nyo yun guys, pero pulol ako doon, promise. Ang purong sangkap at walang halong chemical. MX3 capsule ay low in sodium, fat-free at cholesterol-free. At nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. May antioxidants at anti-inflammatory properties. MX3 products, ito ay dumaan sa state-of-the-art ISO certified na planta at masusing pinag-aaralan ng mga highly trained pharmacists at microbiologists. Kaya nga umani ito ng iba't ibang awards mula sa iba't ibang parte ng mundo at may pagmalaki natin ito na proudly Philippine-made. Para sa iba pang katanungan, bisitahin ang kanilang website na mx3ph.com o tumawag sa kanilang hotline 0918-888-693. Ay, kaya sinasabi ko na sobrang yung experience doon na nakakakilig, na sobrang saya, na nakakapuno ng puso, gano'n. Tapos, di ba, 1 minute lang yung binigay sa akin noon na preparation. Pero sa 1 minute na yun, nakikipag-checkahan tayo sa kanila. Wala akong preparation. Ganun ka kagaling. Ano? Kaya di ba pagkabigay sa akin ng ng script ng MX3, di ba madalas natin narinig yung MX3, akala ko di ko alam kung paano siya ipapasok pagkakilala, ganyan. Biglaan pala yun ate ko, grabe pala, kailangan yung preparation. Kaya kailangan kapag naging broadcast, naging DJ ka, kailangan commitment ka na, nakakommit ka na talaga sa gusto mong gawin. Sabi nga ni DJ Jimbo, no, tapos ni DJ Sheena, hindi talaga sila into broadcasting, hindi sila into DJ. Sinabi nila na iba yung work nila noon. Si DJ Jimbo, sinabi niya, yung work niya noon, nag-surveyor si DJ Jimbo noon. Tapos si DJ Sheena, accountant, basta something accountancy. Tapos napunta lang sila doon for hobby. Naging nasa isang puso lang nila, di ba? Na parang nakipagtsikahan sila sa mga tao, pero sinasabi mo, may laman. Natatandaan ko yung kwento ni DJ Sheena. Yung tukuhan siya! Oo, diba? Sabi niya, hindi siya nag-apply doon para maging isang DJ. Yes. Sinave lang nung energy yung boses niya habang nag-i-interview sa kanya. Yes. Ano yung boses niya doon? Chipmunk! Perfect. Boses chipmunk. Yung babaeng boses chipmunk sa duguan. Tama, magaling. Kaya kailangan pag naging radio DJ ka talaga, madaldal ka, di ba? Tapos kailangan, commit ka. Sabi ko kanina, committed ka. Tapos isa pa sa mga natutunan ko doon, ate ko, na-aside sa kailangan good mood ka, kailangan yung may sarili-sariling SFX yung kada DJ. Sinabi din doon na mas prefer nila yung sharp music. Oo. Di ba? Bakit? Bakit gusto nila yung sharp music? Wait lang. Tapos, di ba, bago natin malaman kung bakit sharp music, sinabi ni Papa Jackson muna, bakit sila nagpapatugtog ng music? Bakit nga ba? Noong una na-confuse ako, bakit nga ba sila nagpapatugtog ng music? Akala
akala ko basta play lang sila, akala ko basta pindot lang sila ng mga music. Nag-play pala sila ng music para sa mga drivers and children, which is yung target audience nila, para habang nasa biyahe yung yung mga driver, yung mga bata, napapakinggan nila yung music. Tapos kapag napakinggan nila yung music, matatatak sa isip nila yun. Or if either, kakantahin nila yun sa mga bata, sa anak, sa asawa, sa ate, sa kuya, ganon. Para kumalat yung music. Tsaka imagine, di ba, kung o-observe nyo, yung mga sikat na music, una siyang na-broadcast sa may radio. Di ba? Tama? Nauna siya na-broadcast sa radio hanggang sa kumalat na siya sa social media. So, ganun yung parang technique daw nila Papa Jackson na, sige, mag-play tayo ng ganito. Mag-play tayo ng music para yung music marinig ng driver, ng bata, para habang nasa biyahe si kuyang driver, tatatak sa isip niya yun, kakantahin niya habang nasa biyahe siya, kakantahin niya habang nasa bahay siya. So that yung kantang yun, so yung kantang yun, habang kinakanta niya, naririnig ni anak, ni asawa, tapos kakantahin nila hanggang sa boom, kakalat, sisikat. Diba? Parang kapag gusto mo sumikat yung kanta mo, i-play dapat sa radyo. Yes, usually as I observe, Early English. sa radyo talaga siya sa radyo talaga unang binobroadcast yung ay piniplay yung mga music. Kasi natandaan ko noon siguro mga around grade 10 or basta high school ako noon. Narinig ko yung kantang sino nga yung kanta ni sige. Ako ba? Ilang year ba yung Gangnam Style? Yung Gangnam Style. Basta yun, yung ganun. Una ko siyang narinig sa radyo. Sabi ko, ang ganda ng kantang to, ang ganun. Akala ko sa radyo lang siya marinig. Tapos siguro mga ilang weeks, ilang days, ilang weeks. Narinig ko na siya sa barangay, sa Facebook, sa social media, kumalat na siya. Ganun. Kumbaga, una sa radyo nila launch yung mga music na yun. O diba? So, bakit nga ba sharp music yung pinapatugtog nila? Ano na nga, madam, kanina ko pa hinihintay. Paano ka masyado eh? Kaya sharp music yung gusto nila, lalo na sa mga rider at sa mga bata. Kasi di ba, kapag maingay yung isang paligid, kapag nagpatugtog ka ng hindi sharp music, siguro mga soft music lang, yung parang moira, ganon, hindi mo siya maririnig. So kapag sharp music yung pinatugtog, kahit anong ingay yan, kahit anong ingay ng kalsada, busina ng mga sasakyan, maririnig mo yung mga music. At masasabayan mo. Kaya nga di ba habang nasa radyo, kahit may earpods ka, di ba, maririnig mo pa rin yung pinapatugtog sa radyo. One time habang papunta ko na ng work, naka-earpods. Tapos yung kanta, So instead na marinig ko yung music sa may earpods ko, naririnig ko yung sharp music. Diba? Hindi napapasabay ka na lang doon. Ending, tapos si Gino, tatanggalin na lang yung So, diba? So, tama yung kiniklaim ng energy, no? Yes. Kaya gusto nila yung sharp para kahit anong ingay ng paligid, masusundan mo. Yes, tama. Ang galing talaga ng Corrected by Magaling. Through the Fire. True the fire. Di ba? Napakaganda lang ng experience. Naiyak lang. Wait lang guys. Napakaganda lang ng experience natin doon kasi ang akala lang natin doon, pupunta lang tayo doon for school requirements. Pero, for picture lang, for documentation na pumunta tayo doon. Pero yung totoo, may nakukuha tayong knowledge doon, na lesson doon, na hindi natin nakukuha sa school, di ba? Tama nga yung sinabi ng isa sa mga speaker natin doon sa seminar, no? Sa seminar, sinabi doon na hindi naman lahat natututunan mo sa school. Kapag on floor ka na sa work na yan, minsan first time mo palang nararanasan yun. Doon ka nahasa. Kumbaga nahasa ka through experience talaga. Once na nandun ka na talaga sa field na yun. Diba? Corrected by? Through the Fire. Tapos ang saya din sa puso na sinabi ni Papa Jackson noon na maging committed ka lang talaga sa gusto mo. Kasi once na hindi mo gusto yung ginagawa mo, hindi ka masaya hindi magiging masaya yung epekto mo sa mga tao. Kumbaga, as a DJ, di ba, sasabihin nila, kailangan energy, ganyan, masaya, happy. Pero hindi lang naman dahil sa masaya, happy sila, dahil committed sila dun sa ginagawa nila. Di ba, Through the Fire? Through the Fire! Pag Naging hindi ka kasi committed, parang, syempre, hindi mo ma-express yung sarili mo, di ba? Saka baka maging malungkot din yung mga
Yes. Tapos ano pa, sabi doon. Madam, kainin mo muna yun. Dumaltan muna kayo. Hindi, natandaan ko lang yung sinabi doon ni DJ Sheila, no? Na huwag kang matakot mabulol kapag nag-broadcast ka. Kasi yung pagiging bulol mo na yun, and eventually mawawala din siya. Eventually matututunan mo magsalita ng diretso. Tapos, habang dumadaldal si Jenny Lou, naisip ko na, oo nga no, sinabi niya din doon na dati bulol siya. Na dati, hindi nga naman siya meant para, or hindi niya ginusto dati na maging isang broadcaster. And same with us, ano? Kailangan ngayon matuto tayo na yung pagiging bulol natin or i-translate natin siya sa buhay. Yung mga natututunan natin ngayon, yung experience natin ngayon, i-turn natin siya sa isang maganda at makabuluhang bagay para maging maganda at makabuluhan din yung future natin. 'Di ba? Yung trabaho nila ay maging trabaho natin at who knows, 'di ba? Who knows, baka mas magaling pa tayo sa kanila. Di ba? So yung pagiging bulol ko, pwede pang ma-practice. Araw-araw, di ba? At dadating yung araw na hindi mo na kailangan ng 1 minute na na practice. Ay, kaya yan, Oo, kahit abutan ka ng script, Baka Jenny Lou yan. Dadating din yung araw na hindi mo na kailangan ng script. Tama. Gaya ng ginagawa nila sa energy. Active, di Oh, ba? tama. Kung ano yung gusto mong express ng mga audience, sige, express mo. Yes. Sabihin mo. Pero ang ano lang, no, ang galing lang na, di ba usually sa mga usapang magtotropa, ang ano lang na may mga wala silang nagsasabi na, ay putek. Di ba? Ang galing lang na, kasi sa atin minsan nasasabi natin yun, di ba? Uy, alam mo ba, nakakaasar si ganito, ay putek. Di ba? Yung bigla-biglang mapapamura. Oo, yung gano'n. Ang galing lang na kahit may mga problema silang tinatakel sa programa nila, kahit anong issue yung tinatakel nila sa programa nila, hindi sila nakakapagmura, di ba? Nakakapagsabi ng hindi magandang words, di ba? Kumbaga, nakakapag-express sila ng sarili nila, pero in a good way na In a professional way. professional way. Yes. Kasi nga, sabi nila, di ba, pinaghihiwalay nila yung professional nilang buhay at yung personal nilang buhay. Di ba? So, kailangan kapag nasa loob na sila ng radio booth, hindi na sila si Jenny Lou Taiko. Siya ni si DJ Jenny Lou. Manifest. Ayoko ng DJ Jenny Lou, gusto ko Madam DJ. True. To the file. Ayan. So, Irish, ano? May nakuha ka na ba lesson sa akin? Pili ko ang dami. Actually, puno lang. Ano yung notes mo? Una yan. Ay, dapat una yan. Naalala ko yung yung kwento mo, yung tungkol kay DJ Sheila at DJ ko. Yung hindi naman broadcasting talaga yung plano mo. Nakilala niya yung lesson, yung learning about sa fish. Oh, yeah. Oo, di ba? Parang Ano si tayo, DJ Sheila yan, parang si DJ Sheila na, siya yung fish, yung pilit niyang inaakyat yung puno. Di ba dati sabi niya, marketing siya. Hindi naman para sa Accountancy. hindi naman para sa kanya yon yung marketing na yun. So, hahanap talaga siya na kung ano yung para sa kanya. Magaling. Diba? Nakulit ko. Tsaka sa experience natin doon sa True FM at sa Energy FM, no, iisa lang yung sinasabi nilang advice sa atin. Tama. Na be committed. Tama. Gusto mo yung ginagawa mo, gawin mo. Pero kung ayaw mo yung ginagawa mo, huwag mo gawin. Pero minsan, kailangan mo din umalis sa comfort zone mo para maka-experience pa ng mga magagandang lesson. Makakuha tayo ng magagandang lesson. Pero isa lang talaga yung pinaka na ano natin sa kanila, di ba? Be Committed. Yes. Matuto kayo kumumit. hindi sa love. Ikaw, mag-commit ka dyan sa assignment natin. Alam niyo, feeling ko matatapos ko na to. Thank you. Thank you. Dami ka bang na notes? Yes, puno na siya, mga 10 feet. May papuso mo na yan, ha? Yan, lahat sa mga nanonood sa amin, hindi kailangan si Irish lang yung may natutunan sa amin. Kaya ako, si Jenny Lou Taiko. Ako, si Angela Nervasa. Ako, si Jella. Ako, si Irish Algento. Ako si Edson Labao. At ako, si Jelu. At ako naman si Janelle Angela. Ayan. Now, may natutunan kayo sa, ano ba tong title ng ano natin na to? Adlib. Natutunan kayo sa Adlib podcast namin ngayon. Kaya, ayan, kung may gusto kang gawin,
gawin mo. Just be committed. Kumain na tayo. Hopya kayo, hopya. Okay.